Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces mula February 1 to 15, 2025. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mo pipick up kong energy mamaya. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon niya. So, bidan natin ay lalaki. So, pwedeng kayo mismo to kasi depende sa kung sino yung nanonood. So, pwedeng kayo mismo to o person nyo o anyone na kakilala nyo na malapit sa inyo. So, i-describe ko yung tao, single siya nowadays. Masaya naman siyang single. Biyudo. Pwedeng biyudo. Kung dito single, biyudo. Pwede rin siyang ex-husband, ex-boyfriend. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Pwede rin na ang edad nito ay nasa 40 pataas. 40 to 59 years old. Ngayon, ano to? Bakit bumaliktad to? Ito din. Maganda naman to. Oh, kasi ano to, accomplishment. Ayun pala nakalagay. Accomplishment, success, oh. Jealousy din pala to. Pag bumaliktad ng 8 of Wands, jealousy. Ngayon, bumaliktad naman tong death card natin. Maganda kung tumayo na lang siya, no? Kasi may naiinggit sa iba sa inyo. Kasi feeling ng iba, whether totoo to o feeling lang nila, successful kayo o maraming pera. Kaya ito, may naiinggit. So again, whether totoo talaga na successful, may nangyayaring maganda sa buhay nyo nowadays, o mangyayari pa lang. Kasi pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. O feeling lang nila. Feeling nila ay maganda yung takbo ng buhay ng iba sa inyo. So somehow yun nga, naiinggit sila. Kaya may jealousy doon. Ngayon, baliktad nga itong natin. Death card. So, ang dating sa akin, itong jealousy hindi pa titigil. Kasi ending to, di ba? Hindi pa yan titigil sa loob ng 2 weeks. Present pa rin yung mga inggitera, inggitero, chismosa, chismoso. Sa loob ng 2 weeks na to, na para bang malungkot pa rin kayo. Lalo na kung present na talaga sila, kung sakali man di nyo kilala, makikilala nyo.
So, parang feeling betrayed kayo at ayun nga, magiging sad. Pero 2 weeks lang naman to. Okay? Sa loob lang ng 2 weeks. Dahil yun lang ang period natin, di ba? So, paano nyo makikilala yung tao? Ano kaya magandang ano? Ito na lang. Magandang gamiting deck, ito na lang. Zodiac sign. Kilalanin natin kung sino ba yung pwede mainggit. Dito sa single na to, o byudo, ex-husband, ex-boyfriend, o anyone, lalaki pala, lalaki na 40 to 59 years old. So, kunin nyo nga lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, ito yung makakaaway niya. O kaaway na nga siguro. Jealousy na kasi ito. Ito yung inggitero, inggitera. Isa sa air sign. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, o Libra. Particular siguro kung Libra kasi umulit Libra. Ngayon, sabihin natin dito tumama sa inyo. Okay, itong reading. Di baka dun sa kakilala nyo. Okay, basta yung kakilala ay lalaki. Ito yung lalaking tatamaan ng reading na kakilala nyo o malapit sa inyo. Possible zodiac sign ay ano ba to? Sagittarius, Leo, o Libra na naman. Hindi tayo tinatantanan ng Libra. Ito naman ng sa pang description. Kuha tayo ng 4. Same instruction. Kung di man tumama sa inyo, di baka dun sa partner nyo o kakilala nyo. May peklat. Ayun yung peklat. So, may peklat. Noticeable na peklat. Okay ba kulay ng mata o contact lens o baka foreigner to na nag-iiba yung kulay ng mata. May ganun kasi. May ganung mata na kapag nasa dilim, nag-iiba yung kulay ng mata. Pag nasa liwanag, ganun din. Nag-iiba yung kulay. So, pwedeng ganun. Skin condition. So, may sakit sa balat. O noticeable na something sa balat. Like, ayan, balat. Pekas. Psoriasis. O basta skin condition in general na mapapansin agad-agad. Like, peklat ng bulutong, ganun, etc. Asian. So, parehas na Asian. Kung foreigner man, ay parehas na Asian. O baka ibang lahi to. Yung iba naman ay Asian. Kapwa natin Asian. So, kunin nyo nga lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Punta tayo dito. Sa susunod. Ay, dito na lang kaya. Kasi nagtaro na tayo. Dito tayo sa susunod. Si Bila to. Gypsy. Okay? Yung pangalan nito. So, may nag-iisip. Probably lalaki. O masculine energy. Kung babae man ay masculine energy. So, pag masculine energy, extrovert. Ito iniisip niya. Gusto niyang sumaya. Gusto niyang umattend ng celebration. Ewan ko po, some reason, ito yung lagi niyang iniisip. Gusto niyang maging masaya. Kasi, nag-iisip yung lalaki dito. Ngayon, pangalawang senaryo. Ano pang masasabi natin? Ito yung introvert. Sabi natin, kanina extrovert. Ngayon, introvert naman. Yung introvert nag-iisip na magiging socialization na to What if makipag-socialize siya sa ibang tao? Kasi 'di ba usually kung introvert
Gusto niya mapag-isa. Hindi naman necessarily pag introvert ay shy type. Okay? Magkaiba kasi daw yun. So, ito, introvert lang siya. Ibig sabihin, na-enjoy niya mag-isa. Masaya siya mag-isa, pero hindi siya shy. Na para bang inisip niyang makipag-socialize, gumala, o umatin ng celebration, o bato concert, o party. Ayun. Ganyan ang dating sa akin. O baka plan na to, nakaplano na. May nagpaplano, nag-schedule na attendan itong anything na may kinalaman sa celebration. Baka ano to, may attendan siyang kasal, birthday, baby shower, ano pa bang ano, celebration, wedding, engagement, wedding, birthday party, baby shower, baptismal, christening, ano pa ba, promotion, o baka concert. Ay, ano ba? Birthday, sabi na ba yun? Anyways, nakamaisip eh. Sacerdote. Ano dito itong sacerdote? Mesayere. Makakatanggap ang iba sa inyo ng mensahe o sulat. At ang laman ng sulat ay anything na may kinalaman sa legal matters. Baka yan na yung loan. Billing statement. Loan o any form ng billing statement. O ayan na yung pinoprocess ng iba sa inyo na application, etc. Ano maisip eh. Basta letter o message. Kung dito sulat di message. So, sa internet, chat, email, text. Baka yung nilakad na pension, eto na. For approval na. Yung nilalakad na inheritance, baka yun na yun. So, case-to-case basis. Sabihin natin naantay na verdict tungkol sa litigation. Ito na. Kasi magmumukha na tong law eh. Lalaman sa law. Ano ba ito? Bangko. Bangko ewan ko kung ano meron sa bangko. Baka ano yan. Tungkol sa revision ng contract ewan ko kung ano yan. Baka mensahe about bank. Kung may bangko yung iba sa inyo. Text mula sa bank. Yun. O email chat. Well, ibang case, ito na siguro yung pinaka negative. May someone na magiging cold. Sa iba sa inyo, for some reason. Bigla na lang din nag-reply. O bigla na lang naglahong parang bula. Na mukha ng ghosting. Yun yung negative. Ang positive, halimbawa, nangyayari na yun. Sinasabi ko. Naglahong parang bula, bigla na lang naging cold. Ang bagal mag-reply. Ito. May improvement na dito. Magbabalik na yung nag-ghost sa inyo. Andyan na siya. Ayan, lakad na.
Mhm. Anyways, ito na. Dito tayo sa huli. Basahin ko na lang to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay? Ito ay general advice sa loob ng 2 weeks na to. So sabi, ready, set, go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. Have faith. Your prayers are manifesting. Remain positive and follow your guidance. At ang huli, healing heart. You're a powerful healer. Keep up the great work. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.